Ay mga kapangarap, nandito na naman po tayo sa ating inabangang teleseryang Abot Kamay na Pangarap. Dahil ang alam ni Zoe, si rin ang gumawa nun sa kanya ang pagtatraidor at pagpakalat ng kanyang pregnancy test result, kung kahit galit na galit ito kay Doc Annalyn. Pero ito naman si Giselle, kinukuport niya si Zoe dahil siyempre alam niyang wala na itong makakausap at kakampi, pero tinarayan pa rin siya nito. Samantala ito si Dr. RJ naman, kinukulit nito ang kanyang anak na si Zoe na sabihin kung sino ba talaga yung boyfriend nito, pero walang masabi itong si Zoe at sinabi nito na hindi pa siya ready na sabihin at ipaalam kung sino ba talaga yung nakabuntis sa kanya. Ito naman si Madam Chantal, akala niya tungtuwa na siya dahil galit itong si Zoe sa Annalyn at iniisip niya na baka maging okay na si Zoe sa kanya, pero ayun, sa kabila ng lahat, tinarayan pa rin siya nito at minura. At ito namang si Nerissa, hiniling ni Zoe na huwag na muna mapakita itong sidak sa kanya kasi ayaw niya makita at makilala kung sino ang ama ng kanyang anak, kung kaya't itong si Nerissa ang gumawa ng paraan at nakipag-ugnayan natin ito kay Chantal, kung kaya't ayun, magkasabot na yung dalawa. At si Nerissa na mismo nagsabi kay Dax na lumayo-layo na muna ito. Pero itong si Dax naman nandun sa hospital ng Apex at nagmamanman. Tamang mayroong janitor na dalawa na nagtapo ng result ng pregnancy test ni Zoe, kung kaya't pagtaliko ng dalawa dahil narinig niya ang tungkol kay Zoe at nabanggit ang pangalan nito. Curious ito kung kaya't pinunta nito ang basurahan at kinuha nito yung papel kung saan nakita niya yung result ng pregnancy test. At itong si Dax ay sobrang tuwang-tuwa kung kaya't nagkita sila ni Zoe doon. Pinunta siya ni Zoe doon sa car park, pero nag-usap silang dalawa at sinabi ni Zoe na malis muna ito, baka may makakita sa kanya, kung kaya't inawakan siya ni Dax at nagpa-familiarize itong si Zoe, kung kaya't nahulog ang bracelet ni Dax. At ayun na nga, gusto niyang iyayain si Zoe na sumama na lang sa kanya kasi kaya naman na daw niyang buhayin itong si Zoe, pero ayaw ni Zoe, kung kaya't ayun, naghiwalay sila ni Dax nang biglang parating itong si Dr. RJ at pinaalis siya ni Zoe at magtago daw ito dahil baka makita ng kanyang daddy. At ayun na nga, nagtago itong si Dax at si Zoe na kinausap ng kanyang daddy RJ kung sino ba daw yung kausap nito, pero sabi nito wala daw. Tinawagan niya lang daw yung si Joy na kaibigan nito at parang nagtalo sila yung ganun. At ayun na nga, nang nasa Apex na sila, Dr. RJ, sinabi naman ni Dr. RJ kay Joy kung magkagalit ba daw sila ni Zoe at bakit parang ganun daw. Sinabi naman nito yung Joy na wala daw, hindi daw siya tinawagan ni Zoe dahil may trabaho daw siya that time, kung kaya't parang nagduda ito si Dr. RJ na yung kinatagpo ni Zoe doon sa car park is yan ang tatay ng kanyang anak, pati na din si Annalyn, kung kaya't nakapag-isip sila kung sino ba talaga yung lalaki, bakit kinakahiya ni Zoe na ipakilala daw sa kanilang lahat. At ayun na nga guys, sa kabila nun, galit pa rin si Zoe kay Annalyn dahil pinagchismisan ng mga nurse itong si Zoe at pinagtanggol ito ni Annalyn, pero na marinig ito ni Zoe, wag daw magkipagplastikan sa kanya dahil hindi pa rin niya nakakalimutan yung ginawa ni Doc Annalyn na pagtraidor sa kanya. At ayun na guys, may janitor na lumapit kina Doc Annalyn at kay Dr. RJ at binigay nito yung bracelet dahil sinabi nito baka daw kay Annalyn daw yung bracelet na yun dahil nakita niya daw doon sa lugar kung saan nandun si Zoe sa car park. At ayun na nga, nung makita ito ni Dr. RJ, nasabi nito na baka nga yung mayari daw ng bracelet na yun is yan ang lalaki nakabuntis kay Zoe, kung kaya't nagduda itong si Dr. RJ at talagang naisip nito na yung lalaking boyfriend ni Zoe ang kinatagpo niya doon sa car park. Abangan ng susunod na kabanata. Please don't forget to like, subscribe, and press the bell button para to notify on my next video. Thank you so much guys and bye!